let's pack things. Mag-impake tayo. So, next week pupunta kami sa Blackpool. Punta kami sa Blackpool kasi manonood kami ng illumination. Ano bang tawag dun? Yung pailaw para sa, siguro parang opening ng autumn. Or parang they call it like Christmas lights din eh. Pero hindi siya talaga official na Christmas lights. Parang papailawan nila, tapos mag-i-stay na hanggang Christmas. Pero parang yun, pagsalubong nila sa autumn, sa cold weather. So yeah, pupunta kami sa Blackpool. So, get ready with me. Mag-impake lang naman. So, suitcase, 5 days lang yun. So, isang suitcase lang. Sana magkasya ang aming mga gamit. So, gamit ni Sam, gamit ni Tim, at gamit ko. Maingay si Sam sa taas. Parang sinisipan niya ata yung sahig. Ko lang po naririnig. Tatlong polo lang ang pinaimpake niya kasi may washing machine doon. Yung maglaba. Tapos mayroon ng jumper. May gusto sana akong pag-usapan yung nangyayari ngayon dito sa UK pero hindi ko alam kung may makaka-relate. Parang nagiging worse ang situation dito sa UK kasi nga first, yung sa skilled worker visa tinanggal na. Well, hindi naman siya tinanggal kundi parang mas pinahigpit tapos parang mas imposible na siyang applyan. Or hindi, parang wala na talaga ata eh. Dati, pinataas lang nila yung minimum salary requirement pero ngayon ang narinig ko, ang pagkakaintindi ko as in wala ng skilled worker visa. Tapos ngayon naman yung isang partido ang sinasabi na tatanggalin na ang i-abolish totally ang ILR or indefinite leave to remain, which is yung mga nandito na naka-skilled worker visa. Kumbaga papahabain yung process bago mo ma-achieve or ma-reach yung ILR. Parang dati dapat 5 years lang, ngayon parang gagawin nilang 7 years. Ganun. And I'm not sure kung applicable siya sa lahat ng visa. Kasi ang nababanggit lang nila is skilled worker visa, skilled visa, mga ganun lang. Hindi ko alam kung pati family visa ba. Kung pati ba spouse visa. Kaya hindi ako sure. Kung sino man nakakaalam ng about sa nangyayari dito sa may mas malalim at mas malawak pang nangyayari dito sa UK. Ayoko na lang malaman pero si Tim ang focus niya diyan kasi yan yung parang interest niya talaga. Politics and everything. Nakipag-debate siya sa Twitter and everything. Pero, yun nga, sabi ko nga, ayoko siyang, kumbaga okay na yung aware ako pero ayokong mag-hyper-focus doon kasi naka-stress lang ako tsaka wala ka naman talaga magagawa kundi manahimik ka na lang at ganun. Okay na yung aware ka na may nangyayaring ganyan. At least kapag nangyari, hindi ka pag may nangyaring kumbaga tinatawag nilang civil war, parang there's possibilities na mangyari yun or ano ba yung isang term na sinasabi ni Tim, parang civil unrest, parang ganun. So kapag nangyari yung mga ganung bagay, aware ka kasi alam mo na parang aware ka na mangyayari yun, aware ka sa nangyayari sa paligid, pero hindi ka na parang magugulat, oh, bakit nangyari to, ganyan. At least, aware ka. Yun nga, aware ka. Pero ako, hindi ako nag-hyper-focus na, oh, ganito yung nangyari sa ganito, sa ganyan. At nai-stress ka na parang si Tim na yun, nai-stress nga siya. Pero I don't hyper-focus on those things kasi nga mai-stress ka lang. So ano nga ba yung sinasabi ko? Yung parang yung nangyayari sa London ngayon, nagra-rally sila. Tapos parang ang naririnig ko na sinasabi ni Tim, ang dami niya kasi sasabi, ang naiintindihan ko lang yung parang pag-abolish nila ng mga ng religion, ganun, kasi may Islam, may Christianity, mga ganun. So parang para sa akin, parang mali nga naman kasi yun na pag Islam or Muslim, ipaglalaban nila na, oh, I stand for Islam, I stand for Muslim, pero someone's in front of you, may nangangailangan pero Christian siya, tutulungan mo ba?
but you stand for Islam or for Muslim, parang ganun. So parang yun nga, nagiging nagiging hindrance or parang nagiging dahilan ang religion para magkaisa or imbis na magtulungan, pero dahil may religion ka, ay, Islam siya or Catholic siya or atheist siya, Mormon siya, ay, hindi ko yung tutulungan. Imbis na maging, yun nga, laging sinasabi natin na maging humane, magkaisa, ganun. So, yun yung isang nangyayari din dito sa UK. Marami pa, as in marami pa, mas malawak pa doon, mas malalim pa. Isa pa, na gusto ko lang banggitin is yung, hindi na ako nakapag-impact. So, isa pang di bali, mga damit na lang ni Sam ang i-impake ko. So, isa na lang na gusto kong banggitin is, yung, parang nakakita ko siya sa X, sa Twitter, yung pag-import nila ng mga tao galing sa third world country, yun nga yung mga mahihirap na bansa. Siyempre, if you import people from third world country, then you will become a third world country. So, yun nga yung parang nangyayari dito. Sobrang daming foreign na yung mga native British, they feel that they are the foreigners in their own country. Mag-impake na ako kasi magdi-dinner na. Maghahanda ako ng pagkain nito. Cash naman. May papakita pala ako. So ito. Nag-request si Tim na mag-painting ako at bibiliin daw niya ng 100 pounds. So yan, nag-painting ako. Ang request niya para daw parang surreal na parang nasa space kasi gusto niya yung whale shark sa Cebu. Yan. So it's like whale sharks na nasa space. Tapos inyo. You can't really appreciate it if it's too near. So yan. Sabi ko kasi kay Tim, gusto ko ng DJI camera pang vlog. Sabi niya, sige mag-painting ka. Bibiliin ko. At yan. Pinili niya. Tapos, yun, nag-order ako ng DJI camera pang vlog. So, yan, magluto na ako ng dinner. At yan na ang pag-impake for our holiday. Bye-bye! See you on the next vlog. Siguro next vlog ko na yun nasa Blackpool na kami. Siguro, hindi ko alam. Baka mag-vlog pa ako kasi next week pa naman yun. Vlog pa ako nitong mga susunod na araw. Bye!